Mga nawawalang scientists. Lumabas ngayon lang taon ang balita hinggil sa mga missing experts. Nasa kamay na ng FBI ang listahan upang simulan ng matinding investigasyon kung merong ugnayan ng pagkawala ng 13 o wala. Napag-alaman na ang ilang mga missing scientists ay hindi lamang may kaalaman sa nuklear. May mga nagsasabi na may kinalaman din sila sa quantum vacuum research at sa warp drive theory. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga pinag-aaralan ng mga nawawala ay kaalamang makapagbabago sa kasaysayan at sa pananampalataya ng sanlibutan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba? Lumabas na sa mga balitaan ang kaso ng mga nawawalang scientists. Katulad ng pinahayag sa CNN noong ika-21 buwan ng Abril taong 2026. Na 10 o higit pang mga scientists na may ugnayan sa mga sensitibong US research ang namatay o hindi kaya'y nawawala. Kasama dito ang isang nuclear physicist na pinatay sa labas ng kanyang bahay. Binalita din iyan sa ABC News noong buwan ng Mayo 2026 na iimbestigahan na ng FBI ang pagkamatay at pagkawala ng ilang US scientists. Kasama ang direktor sa NASA's Jet Propulsion Laboratory na biglang nawala habang nag-hiking. Inulat din ito sa news.com noong buwan ng Hunyo 2026 na mas lalong naglalim pa ang misteryo ng mga nawawalang scientists dahil natagpuan sa nuclear laboratory ng Los Alamos ang bangkay ng isa sa kanila at ang hindi nila akalain ay marami pang susunod. Kaila sa marami na hindi lang ang nuclear physicist, ang propesor sa MIT at direktor sa NASA ang nawawala o pinaslang. Ilan lamang sila sa marami. Kasama sila sa 13 kumpirmado. Noong una ay hindi naman ito gaano pinansin ng mga otoridad dahil sa walang kahina-hinala at karaniwan na ang karahasan. Daan-daan ang mga missing at kaso ng murder sa Estados Unidos. Pero nang ito ay suriin ng ilang kilalang investigador, mukhang meron silang natagpuang common denominator. Mula pa nang magkaroon ng breakthrough at mga bagong tuklas hinggil sa kaalaman sa theoretical physics at nuclear technology, naging aktibo ang mga scientifico sa buong mundo. Malaki ang ambag ng mga pag-aaral sa siyensya na makapagbabago sa buhay ng tao. Pero makakaapekto ito sa paniniwala sa Diyos. Nang suriin ng mga investigador ang mga nawawalang scientists, nagsimula na pala ito matapos ang pandemya. Buwan ng Hulyo taong 2021, isang physicist na naging kilala dahil sa kanyang pananaliksik tungkol sa gravity at theoretical physics ang namatay. Madalas lumabas ang kanyang pangalan sa diskusyon tungkol sa anti-gravity at advanced technology. Subalit hindi lamang si Ning Lee ang natumbok ng mga investigators sa kanilang pananaliksik. Noong ika-11, buwan ng Hunyo 2022, natagpuang patay sa Alabama, USA ang isang Amy Eskridge. Isa siyang engineer at entrepreneur na naging kilala dahil sa kanyang interes sa mga advanced physics concepts, sa propulsion at pag-aaral sa gravity. Ayon sa ulat, ito ay nagpakamatay. Iyan ang sabi nila. Paglipas ng isang taon, 2025, ang sumunod na nawala ay si Matthew Sullivan. Naiulat ang kanyang pagkawala noong taong 2024 sa Estados Unidos. Ngunit paglipas ng ilang buwan, pinahayag na ito ay namatay. Kakaunti ang kumpirmadong detalye tungkol sa pangyayari.
Para bang ito ay winightwash na lang. Si Sullivan ay naiugnay sa ilang programa ng US Air Force at Defense Programs. Sa ngayon, walang inilabas na detalye sa kanyang pagkamatay. Si Michael David Hicks, isang scientist mula sa NASA Jet Propulsion Laboratory o JPL, na nawala din noong 2025. Tapos ay kalaunan natagpuang patay. Dahil sa koneksyon ni Sullivan at Michael Hicks sa advanced space projects, mas lalong naging kahina-hinala ang pagka-missing persons at pagkamatay ng dalawang scientists. Si Frank Maywold ay isa ring eksperto na may kaugnayan sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA, katulad din ni Sullivan at David Hicks. Kabilang si Maywold sa mga nagsusuri sa Advanced Tech at Space Exploration Program. Naiulat din na siya ay naging missing tapos kalaunan ay pinahayag na namatay. Ngunit ayon sa mga kinauukulan, walang ebidensya na ang kanyang pagkasawi ay may kaugnayan sa anumang sabuatan. Buwan ng Mayo 2025 pa rin, isa na namang scientist ang nawala na parang bula. Si Anthony Chavez, dating empleyado ng Los Alamos National Laboratory, isang kilalang pasilidad sa pananaliksik ng nuclear energy at iba pang mga sensitibong proyekto ng pamahalaan. Naging kilala ang Los Alamos dahil sa dati itong naging sentro ng UFO investigations. Hanggang ngayon, walang balita hinggil kay Chavez. Sa sumunod na buwan ng Hunyo 2025, si Monica Reza ay nawala. Isa siyang materials engineer at metallurgist sa NASA Jet Propulsion Laboratory. Ayon sa pahayag ng New York Post, ang rocket scientist ay may ugnay sa isang Air Force general na nawala rin. Naging missing si Monica habang nagha-hiking ito sa Angeles National Forest ng California. Ayon sa ulat, may kasama siya nang bigla itong maglaho. Makalipas lang ang ilang araw, si Melissa Casillas naman, isang administrative assistant sa Los Alamos National Laboratory din. Base sa BBC, natagpuang patay ang lab worker matapos itong i-report na missing noong pang-isang taon, ika-26 ng Hunyo 2025. Ayon sa mga pahayag, biglang nawala si Casillas matapos itong hindi mag-clock in sa trabaho. At hanggang ngayon, ang kaso ng dalawang babae ay iniimbestigahan pa rin. Paglipas ng ilang buwan, naiulat na missing person ng isang Steven Garcia noong ika-28 ng Agosto 2025. Isa siyang contract property custodian sa Kansas City National Security Campus, isang pasilidad na may ugnay sa paggawa ng mga bahagi para sa nuclear security programs sa Albuquerque, New Mexico. Buwan ng Disyembre, isang Nuno Lurero ang pinaslang sa harap ng kanyang tahanan sa Massachusetts, USA, buwan ng Disyembre 2025. Si Lurero ay isang kilalang plasma physicist, propesor sa Massachusetts Institute of Technology at leader ng Plasma Science and Fusion Center. Nakatuon ang kanyang expertise sa plasma physics at nuclear fusion research, mga pagsusuri hinggil sa paglikha ng enerhiya. Pero hindi lamang enerhiya ang punto dito, dahil yung mga sumunod na nawala ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Naiulat na nawawala ang isang Jason Thomas, Assistant Director ng Chemical Biology sa Novartis, isang malaking kumpanya sa industriya ng medisina. May kinalaman ito sa chemical biology at pananaliksik para sa mga bagong therapeutic discoveries. Naiulat siyang nawala noong buwan ng Disyembre 2025. Pero makalipas ang ilang buwan, natagpuan
ang kanyang bangkay sa Lake Quannapowitt sa Massachusetts. Tapos buwan ng Pebrero 2026, namatay ang isang kilalang astronomer at researcher na nagsusuri sa observational astronomy at pag-aaral ng mga bituin, si Carl Grillmeier, dating director ng Dunlop Institute for Astronomy and Astrophysics. Malaki ang ambag ng scientist sa pag-aaral ng mga planetary system at stellar phenomena. 19 ng Pebrero, naiulat ang kanyang pagkamatay. Noong ding buwan ng Pebrero 2026, nai-report naman na missing person si William Neil McCasland. Ito yung kakilala ng isa pang nawala na si Monica Reza. Ang retiradong US Air Force Major General ay isang veteranong astronautical engineer na may mahabang karanasan sa mga proyekto ng aerospace at defense. Umikot ang balita dahil sa kanyang dating posisyon at kaalaman sa mga sensitibong impormasyon mula sa pamahalaan. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin ang pangyayari sa likod ng pagkawala ni McCasland. Nang lumabas ang pangalan ng 13 missing scientists, kumulo ang mga online scientific forums. Nag-init ang mga personalities na nagtatanong kung meron bang koneksyon ang mga nawawalang scientists. Marami ang nagsasabi ng 13 eksperto ay may kinalaman sa nuclear at space research. Pero kung pag-iisipang mabuti, ang kanilang tunay na galing ay makapagbabago sa kasaysayan ng sanlibutan. Ang pag-aaral sa quantum vacuum research at warp drive theory, mga pundasyon ng paniniwala sa simulation reality at sa space-time travel. Ang quantum vacuum research o QVR ay pag-aaral hinggil sa kung ang space o isang bakanting lugar ay talagang walang laman. Dito inaalam ang tunay na katangian ng quantum fields, vacuum fluctuations at quantum materials. Ito ang magbubukas sa kaalaman na kung ang realidad ng tao ay totoo o isa lamang simulation. Ito yung mga mahirap maunawaan kung hindi bihasa ang isa sa theoretical physics. Pero kung mapapatunayan, ito ay kokontra sa turo ng mga relihiyon hinggil sa kapalaran ng tao. Ang paniniwala na ang ating mundong ginagalawan ay simulated reality lang o isang matrix ay base sa QVR. Kung ito ay mapapatunayan, ibig sabihin ng lahat ng ating nalalaman at nararanasan sa buhay, katulad ng matter, time, consciousness at physical laws, ay resulta lamang ng isang underlying informational system o sa madaling sabi, hindi totoo. Ibig sabihin ng prinsipyong gumagabay sa pamumuhay ng tao ay itinakda ng mathematics, hindi ng Diyos. Medyo matinding pag-isipan ito. Kaya sa ngayon, pinag-aaralan pa rin ng QVR sa National Institute of Standards and Technology, sa Department of Energy, pati European Organization for Nuclear Research. Sa kasalukuyan, hindi na isa sa publiko ang natagpuan ng mga eksperto hinggil sa quantum vacuum research at kung ano ang magiging epekto nito sa buhay ng tao. Ang isa pang sinasabing may kinalaman sa mga nawawalang scientists ay ang warp drive theory. Ito ay mula sa theoretical physics na nagsasabing ang isang sasakyan sa kalawakan ay hindi na kailangan bumiyahe ng daang-daang taon para makarating sa kabilang dulo ng galaxy. Base sa warp drive, maaaring balikuin ang space-time o pwedeng maabot ang dulo ng universo sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ang pinaniniwalaan ng marami na magbubukas ng portal upang gamitin sa time travel o sa dimensional travel. Kung ikaw ay naniniwala dito. Sa warp drive theory, pwedeng baguhin ang nakaraan upang maging maayos ang hinaharap. Sa madaling sabi, hindi na kailangan ng pananampalataya dahil sa may kakayahan na ang tao na baguhin ang kanyang kapalaran. Pero may malaking peligro dito.
ang tinatawag na paradox. Kapag sinabing paradox, ibig sabihin ay kontradiksyon o magkakontra. Pagdating sa time travel, ang paradox ay nagkokontrang pangyayari. Halimbawa, kapag bumalik ang isa sa nakaraan upang baguhin ito, pagbalik nito sa kanyang pinagmulang panahon, hindi iyon ang kanyang pinanggalingan. Dahil sa binago nito, yung nakaraan, nagkontra ang naganap. Subalit kamakailan lang ay tila nagawa na ito ng solusyon. Base sa popular mechanics, maaari daw magampanan ang time travel nang walang peligro ng paradox. Sa isang peer-reviewed paper, ginamit ang mathematics upang mapatunayan na may isang uri ng time travel na walang peligro ng paradox. Ipinaliwanag ito ng mga dalubhasa. Sa madaling sabi, nalalapit na ang siyensya na magkaroon ng kakayahang baguhin ang ating kapalaran. Marami ang naniniwala na naisagawa na ng mga dalubhasa ang isang klase ng teknolohiya kung may kinalaman ito sa time travel o sa pagbabago ng realidad ng tao. Hindi pa man ito kumpirmado. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang 13 mga nawawala o mga pinatay na scientists ay mga loose ends, mga dalubhasa na may alam sa katotohanan at nararapat ng iligpit para walang maglabas ng impormasyon. Mga detalye na aapekto sa pananampalataya ng tao. Mga kaalaman hinggil sa realidad na ito ay hindi nagmula sa isang lumikha, ngunit isang simulation lamang. At kaalaman na hindi sa Diyos nakasalalay ang buhay ng isa, kung hindi sa galing ng siyensya. Anong aral ang mapupulot dito? Ang kaso ng 13 scientists na nawawala at yung iba ay napaslang ay kumalat sa international news. Napagalaman na sangkot ang mga ito sa mga pagsusuri at pag-aaral na may ugnay sa quantum vacuum research at warp drive theory. Mga pundasyon ng kaalaman na posibleng kumontra sa pananampalataya ng tao. Siguro sa hinaharap, malalaman natin ang katotohanan kung meron nga ba talagang koneksyon ng mga nawawala o di kaya'y gawa-gawa lang ng mga investigador. Siguro ang aral dito, fact is a state of matter, truth is a state of mind. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.